Na-GG si Auntie Claire. Yan ay matapos umanong makaranas ng panghaharas sa ilang Pinoy na naabutan niyang nagra-rally sa Canada. Nangyari ito sa official visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Canada. Kasunod ng insidente, agad nagpatulong si Yusek Claire Castro sa mga pulis. Sagot naman ni Auntie Claire, hindi kailangan maging bastos kahit may freedom of expression tayo. Fresh from Canada, welcome to the lovely show, Yusek Claire Castro! May kasama ako. Oy, May kasama ako. natin ng mga DBS. Sambang sako ng gawgaw sa Quinta Market mo napulot yung mga kasama mo, Auntie Claire. Ano pala? Ako nagsisinungaling. Oo. Uy, pinuri na po kayo ngayon. Oo. Nagkamali talaga sila nun. Oo. You must be doing something wrong. Oo, ganun ba? Pinupuri kayo ng mga DBS. No? Kumusta po? Okay naman. Sabi mo nga, fresh from Canada. So, fresh na fresh. Hindi naman kayo affected. Ba't Just naman? welcome nyo. Ay, Oo. hindi. Pinuri na din ako eh. Admitted na nagsinungaling sila eh. Oo. Sabi ni Senador Robin Hood Padilla, balat sibuyas daw kayo eh. Ay, Oo. teka lang. Baka dapat manalamin siya. Baka siya yung balat sibuyas. Correct. Diba? Parang si Shawi ang affected. Ganun ba? Nung inaway niya, si Senator Kiko Pangilinan. Wala naman tayong naisip pahiwatig doon, di ba? Yun kasi yun eh. Oo, nagtaas daw ng boses. Konting di ba? sigaw lang. Medyo... Pero Yusek Claire, welcome to the lovely show. Maraming salamat po at siningit nyo itong walang show. Ganun ba? Despite your busy schedule. Eh, makasama ka lang eh. Hitik na. Kasama pa si Judge Ronald. Oh, diba? Okay ba ang aming robe? Yes. Bathrobe. Siya galing sa CR, ako galing sa Solabat. Si Judge Lovely and Judge Ronald. Nakita ko yung pictures nyo kahapon. Saan? Dun sa West Philippine Sea Mural Competition. No? Ganyan kayo, West di ba? Philippine Sea. Oo. Ate nito. Kung di nyo alam, Auntie Claire, siya ay kasama doon sa convoy. Yes, Sa Port Pag-asa Civilian at Mission. sumakay ng jet ski sa Sandy Cay. Ala, hindi pumasok lang. Oh. Mas nauna pa siyang mag-jet ski. Kadigong! Oh, Para ipagtanggol ang ating karapatan. Kasi Siyempre. kung dada yung totoo nag-jet ski Oo. na, baka sabihin, Parehas kasi silang taga Mindanao. Kaya sabi nila, dapat itayo ang karangalan ng Mindanao. Dahil nung nagpromisa yung isang taga Mindanao, wala nangyari. Sila na yung pumunta. At pala yung tinawag sa mga naniwala sa dating nangako na mag-jet ski. Anong tinawag nila? Ano tinawag? May tinawag siya eh. ano yun? Mga DDS? Ano? Stupid. Yung mga naniwala. Yung mga fishermen na yun talaga yung dahilan kaya siya sinuportahan. Tinawag niyang stupid. Stupid! Pinaniwala din ako nun. Oh. Talaga po. Stupid pala. Oh no. Auntie Claire, hindi ba gumuho ang iyong self-esteem? Katulad ko, Bakit? nung first day ng hearing sa impeachment, dahil nagtatapon ng mga pinang-graduatean ng mga paaralan eh. Oh, ganun ba? Oo, ikaw ba, saan ka ba ng graduate? Ako kasi hindi eh. Kaya, May UST ako. ako rin. Stay. Pero kick out. Ganun ba? Hindi naman. Oo. Pero ano po yung nauwi ng gobyerno from Canada visit? Anong good news po? Okay. Unang-una kasi, nagkaroon ng bilateral meeting with the Prime Minister, Carney. Doon pa lang nakita natin kung paano ba, unang-una, paano bang winelcome ng Canada, yung Pangulo natin, ang bansang Canada. I saw Ang Pangulo. Ibang-iba doon sa welcome sa inyo, ha? Ay, hindi ako winelcome nung ilan lang naman sila, mga anim. Na naka-megaphone, kaya maingay. At mukha talagang pinaghandaan para mamahiya. Diba? Pero pag pumunta ka sa PhilCom, kung paano tayo tinanggap, saka yung Pangulo, talagang mainit ang pagtanggap kay Pangulo. Saka, sa lahat ng miyembro ng delegado Grabe. ni Pangulo. Sinamahan pa si BBM kumain sa Jollibee. Di ba? Kaya nag-trending yung Jollibee. Ano kaya in-order doon? No? Oh, iba rin. Juicylicious. Diba? Okay. But anyway, yun nga, kasi marami pa rin mga
mga negosyante mula Canada ang nakausap at nagpahayag ng kanilang interes na mamuhunan dito sa Pilipinas. Alam niyo yung ganun kasi pag personal na iniimbitahan ng isang leader, iba kasi yung dating. Oo. And at the same time, pag ikaw, kasi ako, pag nakikita ko personal kung paano tanggapin ng ibang liderato ang Pangulo natin, nakaka-proud. On my part kasi pag nakikita mo personal, na ganun yung paggalang ng mga tao sa ibang bansa, mga liderato sa ibang bansa. Nakaka-proud. Tapos yung ibang mga Pilipino dito, kung paano gusto nilang ibaksak ang Pangulo dahil mga obstructionist. So, yun lang yung medyo hindi maganda. Nakaka-proud bilang Pilipino. Yes, totoo. Lalo na si Auntie Claire, siya kasi yung alter ego ng presidente. Diba? Alter ego. Oo, Alter ego spokesperson eh. Kaya kung babastusin siya, ang binabastos yung presidente sa kayong gobyerno. Yes. Ibig sabihin nun. That's the point Judge Liamas at Judge Ronald. Totoo. Hindi, di ba sabi nila, hindi mapapatao doon pa sila. Sa akin wala naman yun eh. Ang issue dito is, ang dinala mo kasi is bansang Pilipinas. Kasi Filipino ka. Tapos ganyan ang pinakita mong ugali ng iila na apektado yung mga matitino na mga Pilipino, di ba? So hindi kayo balat sibuyas. Hindi nga ako. Tulad ni, sabi ni Senador Robin Hood Padilla, di ba? Baka siya yung Actually, karamihan doon, or yung talagang nagme-megaphone, parang naririnig ko talagang may Bisaya accent. So talagang ramdam ko na, uy, Bisaya. Kababayan mo. Oo. So parang medyo nalungkot ako kasi hindi ganun dapat yung representation ng mga Bisaya eh. Kasi syempre, mga Bisaya, ang alam ko, mga magagalang, magiliw. Oo. So anong mensahe mo sa kanila in Bisaya? Nagpakaulaw ra jud mo. Ako ay naulawan ko. Maski dili ako ang bastos, murag ako ang naulaw. Kay diliin mo na ana ang mga Bisaya eh. Declare na Kahit hindi ko naunawaan, naramdaman ko ako yung mga sinasabi. Hindi sa ganito, kaya siyempre nung nagsasalita sila, at the time kasi, gumagawa kami ng video para doon sa PCO. Dalawa lang kami. So, di ba ako feeling ko naman kasi hindi ko makailangan ng security. Talagang dalawa lang kami. Oo nga. Tapos, nung dumating sila, nagbigay galang pa ako, umiti pa ako. Yes. Yeah, I saw Mo that. sila. Yes. Kahit alam mo na kalaban. Hindi ko alam. Oo, di ba? At kahit kailangan, babatiin ko naman. Pero, kung gusto nyo kasi makipag-usap tungkol sa flood control, ay upo po tayo. Hindi naman kailangan ng megaphone para sumigaw Hindi, kayo. tsaka hinahabol kayo, parang gusto kayo saktan physically, hindi lang sa megaphone. Parang iyahampas sa inyo yung megaphone eh. Parang parang nagbibingi-bingihan daw kasi si Auntie Claire. Nakangiti pa kasi ako. Nakangiti pa. Sinungaling ka raw, sabi ka no. Oo, ang daming nun, magnanakaw, liar, pangit. Pero you're okay naman po. Wala, sa akin at that time, siguro, kasi iba kasi yung sabi na takot ka ba? At that time, kaya ako nangangiti kasi ang takot ko lang is baka nga kuyugin, manakit, pero hindi ako takot na sumigaw sila or what, hindi eh. Hindi sa akin yun eh. At sinabi ko kay Director Robertson, huwag na natin itong palakihin. Yes. Sa akin na lang to. Kasi after time, nagtuloy pa kami, pero pumunta na lang kami sa ibang venue. Hindi namin alam, kahit kay Sec Dave, hindi namin sinabi sa media, hindi na sa niya. Hindi namin alam na ikakalat nag-viral dito. Nag-viral. So diba? parang pag inisip mo, yun yung purpose nila. Mamaya. Hindi, yung iba kasi proud sila sa kanilang kabastusan. Well, their purpose was to like shame you, pero in the end, Pilipinas at mga Pilipino ang napahiya eh. Actually, yung kanilang mga sarili. Exactly. Kasi kung pakinggan nyo yung naratibo nila, yung pagmumura nila ng malutong, yung umamatay ka na sana, hindi naman ito yung mga sinisigaw ng yung mga militante talaga na merong mga cause na pinaglalaban. Yes. Hindi yung mga words sila eh. Alam mo naman kung saan galing yung mamatay ka na sana. Typical yun. PI ka. Diba? Typical sa kanila yun. Yun. Di ba, kikita mo kung saan ba sila gawi eh. Sabi nga ni Attorney Congressman Chel Jokno ng impeachment, bakit puro madugo ang inyong mensahe? Mapayapa itong ginagawa nating trial. Bakit puro bloodbath? Exactly. Ang hilig nyo, di ba? Kaya ba kayo naka-robe? Oo, dahil feeling ko kami,
feeling judge. oh, feeling Mapanghusga. Akala mo kasi may bubble bath. Oh, feeling. Hindi, kasama na yun. Pantapat namin sa bloodbath. No? At bludgeoning. Dahil Bludgeoning. dahil nung napanood namin yung 3 araw, no? Mm. 3 araw ngayon, parang, ito na ba yun? No? Parang yung 2 senador na nagtanong nung simula. Yung isa, napaka-patronizing. Para kang pinupuri, pero practically, ininsulto ka. Yung isa naman, na nagsimula sa credentialism, napaka-condescending naman. Pero nagtataka kami, bakit siya inihingal? Inay, di ba kaya... Tingnan mo siya sakit. Kinamusta ko actually. Oo, Bakit siya hinihingal? Oo. Kumustahin natin, baka magtampo. Kumustahin mo naman. Oo. Mamaya tatawagan ko. Kumustahin ko siya. Oo. Dahil May yan. access ka? Very athletic yan eh. Diba? Sa triathlon, di ba? Oo. Nag-Ironman competition yan, etc. No? Pero ayun na, natuwa kami kaya sinuot namin ito dahil feeling namin kung kaya nila, kaya rin namin. Kahit hindi kami mga abogado. Mga judger lang talaga kami. Hindi katulad ni Auntie Claire. Si Auntie Claire. Graduate siya ng USTE. No? Habang ako ay drop out. Bakit mo naman? Ikaw ay pinagmamalaki ng uste. Hindi, naalala ko lang kasi yung attorney Narbasa. Oo, tatay yata niya o lolo. Yung kaaway ko nun sa Uste din, di ba? Oo, nung tatayo ko na Sulan Yung Council sa objection, UST. yun ba yun? Kaaway ko yung tatay niya. Siya ang abogado ng Ustino. Hindi mo na inabutan yung Auntie Claire. 1978. Si Chief Justice Narbasa. Yung kalabang ko noon. Ganun ba? Defending the administration. Auntie Claire tayo ng Auntie Claire. Okay na yun. Okay na yun. Anti-Claire. Huwag naman antay. Kasi yung mga DDS talaga, pag pinakinggan mo, yung sa Canada, sabi niya, oy, Auntie Claire! Auntie Claire!